At kami po ay narito sa inyong harapan upang dinggin ang mensahe mo sa amin sa umaga pong ito. Alam namin, O Diyos, nakasama ka namin. Sa simula pa lamang, alam namin, O Diyos, na kayo po ang nangunguna at pumapatnubay sa amin. O Diyos, muli, ihanda mo po ang aming sarili na maging bukas po ang aming isip na nakasentro po sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Ang ilang araw na lang, July na naman, no? Ang bilis ng panahon. Sa panahon na ito ngayon, kung wala tayong pagkakilala sa Diyos, panghihinaan talaga tayo ng loob. Di ba hanggang ngayon di pa tapos yung giyera sa bansa ng Iran, Israel, US? No, hindi pa tapos. So, dumaan tayo sa talagang kaguluhan na kung saan sila yung ating inaasahan na magtatanggol sa bansang ito at sa mamamayang Pilipino, pero sa kanila kinakitaan yung gulo sa Senado. Siguro alam natin lahat yan. At kamakailan din ay sinundan ng 7.8 na lindol sa parting Mindanao. So marami pong nawasak na ari-arian at buhay na nawala. At kailan din nangyari ang mga kabataan na nasangkot sa pamamaril. No, ang babata pa pero nakapaslang na sila ng tao. At ito pa, yung pong nangyari na naman po na lindol sa Venezuela, nakakaiba dahil magkasunod na nangyari, no? Di ba madalas lang isang yanig lang, pero ito pagkatapos ng yanig ilang sinundan uli ng yanig. Kaya kahit anong tibay ng building talagang madadamage talaga. Kaya mahalaga na kilala natin ang Diyos. At ito ang pamagat ng ating pag-aaralan. Ang halaga na kilala ang Diyos. Na kinuha natin dito sa talatang 15, no? Yung paninindigan ni Josue, nakilala niya ang Diyos. At ganito rin ang paninindigan ni Ruth na binasa kanina sa parallel po natin, no? So, kilala ni Josue ang Diyos dahil ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun na lingkod ni Moises na sinasabi doon sa Josue chapter 1 verse 1. Ang aklat na ito ay pagpapatuloy sa kasaysayan ng Israel na hindi pa tapos sa aklat ng Deuteronomyo, no? So ano ang kahalagahan na kilala ang Diyos? Mayroon tayong 3 puntos na pag-aaralan. Una, nakahalagahan na kilala ang Diyos, alam ang ginawa ng Diyos. Ikalawa, handang italaga ang sarili sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Ikatlo, alam ang babalang nakakapangilabot sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ano ba ang kahalagahan na kilala ang Diyos ng isang tao? Dito sa talatang 1, tinawag o tinipon ni Josue ang mga Israelita sa lugar ng
Shechem upang marinig ang kanyang pamamaalam. Sabi rito sa talata chapter 23 ng talatang 2, ako'y matanda na at puspos, ibig sabihin, puno na ng mga taon. Sa talatang 14 ng Joshua chapter 23, sa ibang salin, sabi, malapit na akong pumanaw sa daigdig na ito. Namamaalam na si Josue. Dito, muling binalikan ni Josue ang kasaysayan mula sa panahon ni Abraham. Talatang 1-4 po yan. Dito sa talatang 2, sabi, ang iyong mga ninuno ay narinig, ay nanirahan ng unang panahon. So tinutukoy panahon ni Abraham. Sa talatang 3, sabi, tinawag ko si Abraham. Sabi, pinatnubayan ko siya. Ibig sabihin, ipinapakita ni Josue na ang Diyos ay nakasubaybay at pumabatnubay sa mga taong tinawag niya. Talatang 3b, hinati-hati po natin, at pinarami ko ang kanyang binhi at ibinigay ko sa kanya si Isaac. Talatang 4 sabi, kay Isaac ay ibinigay ko sina Jacob at Esau. Ito yung kambal. At ibinigay ko kay Esau ang bundok ng Seir upang angkinin. Pansinin ang sinabi, at para pinarami ko at ibinigay ko, no, sa kanya. Ibinigay ko. So, ibig sabihin, ipinapakita ni Josue na ang Diyos ang nagpaparami o nagdaragdag. Ipinakita ni Josue na ang Diyos ang nagbibigay at nagpapalago. Gawa ng Diyos lahat. Alam ni Josue ang gawa ng Diyos. Iyan ang halaga na kilala ang Diyos. Maraming alam tungkol sa Diyos. Punta naman tayo sa panahon naman ni Moises. Talatang 5-10 po yan. Talatang 5, sabi rito, sa pamamagitan ng mga salot ay pinahirapan ko ang mga Ehipsyo. Ilang salot yung ipinaranas sa kanila sa Ehipto. Makikita na natin yan na yung tubig na naging dugo, palaka, kuto, langaw, peste ng mga baka, pigsa, umulan ng yelo, apoy, balang dilim. No, Exodus. Makikita po yan. Chapter 7, chapter 8, chapter 9, chapter 10 hanggang chapter 11. So makikita po yung mga ipinaranas na salot. So makikita ang proteksyon ng Diyos at pag-iingat ng Diyos sa kanila. Kaya makikita po natin sa talatang 6, sabi rito, talatang 6, sa Josue 24, ang sabi niya, inilabas ko ang inyong mga ninuno sa Ehipto. No? Talatang 7, at nang sila'y tumangis, sabi nito, at nang sila'y tumangis sa Panginoon, nilagyan niya ng kadiliman ang pagitan niyo at ang mga Ehipsyo at itinabon ang dagat sa kanila. So alam natin yan. So dito makikita natin, maging doon sa talatang 8, ibinigay ko sila sa inyong kamay. Talatang 9-10, no? Ngunit hindi ko pinakinggan si Balaam. Ibig sabihin, intusan si Balaam na sumpain sila. Pero anong nangyari?
sila'y lalong binasbasan, pinagpala. So sabi, gayon ko kayo iniligtas sa kanyang kamay. Ipinakikita ang gawa ng Diyos. Ang Diyos ang nakikipaglaban, nagpoprotekta sa kanila. Alam na alam ni Josue ang gawa ng Diyos. Ngayon, naman, sa mga panahon naman nila Josue ngayon, talatang 11 hanggang 13. Sabi rito, talatang 11, nang kayo'y tumawid sa Jordan at dumating sa Jericho. Makita natin yan sa Josue chapter 3. No? Josue chapter 6, makikita po natin yan. At yan po ay sinisiris po ni Pastor Bill, no? At alam ko naman na ito pong sa huli, no? Joshua chapter 24 na, huli na po ito at marami pang i-reveal o ipapahayag kay Pastor Bill habang ito po ay sinusundan natin sa series niya. Kasi ito po, nagawa ko na po ito nung May at naipangaral ko na po ito doon sa Kalumpit, Bulacan. So sabi niya, talatang 11, nang kayo'y tumawid sa Jordan at dumating sa Jericho. Talatang 12, sinugo ko ang malalaking putakti sa unahan ninyo. At makikita natin yung mga putakti na yan, Exodus 23, talatang 28, Deuteronomy 7, verse 20. No? Ipinapakita ni Josue na nasa control ng Diyos. Kahit mga insekto, kayang gamitin para protektahan sila. Talatang 13, ang aking binigyan kayo ng lupain. Pansinin, binigyan ko kayo ng lupain. Sinosostinihan sila ng Diyos ng mga material na pangangailangan nila. No? Ipinapakita ni Josue, provider ang Diyos. The Lord is provider. Ipinapakita dito ni Josue na sa panahon nila Abraham, sa panahon ni nila Moises, maging sa panahon nila Josue, na ang katapatan at kabutihan ng Diyos ay patuloy na ipinapadama sa mga kumikilala at sumasampalataya sa Diyos. Makikita ang pag-iingat ng Diyos. Makikita ang proteksyon ng Diyos. Makikita ang pagtatanggol ng Diyos. Hindi sa kanilang lakas. Di ba sabi doon sa talatang 12, hindi dahil sa mga tabak ninyo o mga gamit ninyo, kundi gawa ng Diyos lahat. Alam na alam ni Josue ang ginawa ng Panginoong Diyos. Ito ang halaga na kilala ang Diyos. Maraming maituturo, maraming maikukwento, maraming maipapakita sa kanila tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang tanong, anong alam natin na ginawa ng Diyos? Anong maipapakita natin na gawa ng Diyos? May kukwento ba natin sa iba na ipinadala ang bugtong na anak na si Jesucristo? May tuturo na ba natin na si Jesucristo ang nagbayad ng kasalanan, na siya ang namatay at muling nabuhay? At masasabi ba natin na ang Panginoong Jesucristo ay nagpatawad ng kasalanan sa mga sumasampalataya sa Kanya, kay Jesucristo, ating tagapagligtas? May papaliwanag na ba natin iyan sa iba? At maaaring sabihin nyo, hindi po ako pastor. Hindi lang pastor po ang nagpapahayag tungkol sa ginawa ng Diyos. Kahit sino na nakakilala sa Diyos, kaya niyang ipakilala, ituro ang Diyos.
Hindi ang um, dito sa ating pong binasa, makita natin ano raw yung sa talatang 1 hanggang 2. Sabi, tinipon ni Josue, sinabi ni Josue, buong bayan, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Ano raw ang laman ng ikukwento o ituturo o ipapaliwanag? Ang laman, sabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Hindi ang laman ng sinabi ng social media ang ikukwento. Minsan mas update pa tayo sa sinabi ng social media, pero sa salita ng Diyos na pag-iiwanan. Ang laman ng ikunwento ang laman ng ikwento si Jesucristo at ang salita niya, no? Kaya umupo tayo nakasama ako sa Sunday school. Pakiusap lang naman doon sa mga nagtuturo. Just a little bit English lang, no? Para naman makasabay po kami. Medyo ano naman, pero kung kaya naman, pero kung okay lang naman kung ano. Wala naman tayong mga foreigners na mga attenders pa, kaya so, punta naman tayo sa personal naman natin, no? May alam na ba tayong ginawa ng Diyos? Gaya ng ano? Dati marami tayong bisyo. Hanggang ngayon pa ba? May bisyo pa rin ba? Wala pa rin bang nabago? O baka nadagdagan pa lalo dahil may cellphone na? Ano bang kinalaman ng cellphone sa bisyo? Abay, ginagamit ito para sa gambling, sugal. So marami ng pamilya ang nasira dahil sa sugal na scatter ba yun? Yung ganun. At pala, milyonan pala dyan ang involved na pera. So malaking question o katanungan kung hanggang ngayon mayroon pang bisyo na hindi naisuko sa Panginoon. Ikalawa, sa kahalagahan na kilala ang Diyos. Handang italaga ang sarili sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Talatang 15, sabi rito, ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Handang italaga ang sarili sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Tandaan, hindi ito magkahiwalay ang pagsunod at paglilingkod. Magkasama lagi ang dalawa. Hindi pwedeng naglilingkod ka na hindi ka sumusunod. Hindi rin pwede na sumusunod ka pero hindi ka naglilingkod. No? So, ang Diyos nila noon ay siyang Diyos din natin ngayon. Hindi nagbabago ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Church, mga kapatid, kung kilala na natin ang Diyos, italaga na natin ang ating sarili sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoong Diyos. Gaya ng sinabi ni Josue, masasabi rin ba natin, sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, itinalaga na niya na siya at ang kanyang sambahayan ay susunod at maglilingkod sa Panginoong Diyos. Ibig sabihin, ay sinasama ang kanyang sambahayan, maayos ang pangunguna niya sa kanyang sambahayan bilang ama ng tahanan. Tayo kaya, itinalaga na ba natin ang sarili sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoong Diyos? Habang may lakas pa tayo, huwag nang hintayin pang maging senior. Pag senior na kasi, limitado na yung galawan, limitado na ang lakas. Kaya samantalahin habang may lakas pa, sumunod
at maglingkod sa Panginoong Diyos. Kahalagahan na kilala ang Diyos. Ikatlong punto. Alam ang babalang nakakapangilabot na sinasabi ng salita ng Diyos. Paalala, sa mga wala pang pagkakilala sa Diyos, baliwala sa kanila ang babalang nakakapangilabot. Kasi nga, hindi pa nila kilala ang Diyos. Hindi sila kikilabutan. Bagamat makikita natin, no, na kapag nagkaroon po ng lindol, walang ibang tinatawag kundi Lord, Lord, Jesus, Jesus. Pero kapag nawala na po yung yanig, wala na po yung lindol, no? Balik na naman sa dati. Alam natin, maraming kinikalibutan dahil down sa babala na the big one. Alam natin, maraming kinikalabutan. Ito pong mangyayari daw na super El Nino. At yan daw ay nararanasan sa mga ibang bansa. May mga bansa na raw na talagang nagkakaubusan na raw ng aircon, mga ventilador kasi nga matinding init. At siyempre, hindi natin maalis na yung pong gera ay nandyan pa rin. So, anong mga babalang nakakapangilabot dito sa ikatlong puntos na ating pinag-aaralan? Talatang 15 po yan hanggang 20. Talatang 15, sabi rito, at kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, pansinin, kung ayaw, sa mga ayaw sa Panginoong Diyos, kaya mabilis na sumagot ang taong bayan, talatang 16. At ang taong bayan ay sumagot, malayo nawa sa amin na aming pabayaan ang Panginoon upang maglingkod sa ibang mga Diyos. Pansinin ang binanggit sa ibang mga Diyos. Ibig sabihin na mga ayaw sa Diyos, mapupunta sila sa hindi tunay na Diyos. At yan ay nakakapangilabot. Kapahamakan ang sasapitin mo na ibang Diyos yung kinikilala. Talatang 17 sabi, at iniingatan tayo sa lahat ng daan. Ibig sabihin, sa mga ayaw sa Diyos, wala sa kanila ang pag-iingat ng Diyos. Nakakapangilabot. Ano ang mangyayari kung wala ang pag-iingat ng Diyos sa mga ayaw sa Diyos? Tingnan po natin kung mayroon po kayong dalang Biblia dito po sa aklat po ng Roma. Anong sabi sa aklat po ng Roma? Talatang 28. At palibhasa'y hindi nila minabuting kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos. Pansinin, hinayaan sila ng Diyos. Nakakapangilabot yan. No? At ngayon, anong uri ng pag-uugali ng mga taong hinayaan ng Diyos? Pansinin nyo, ituloy natin yung basa. Hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Napuno sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman, kahalayan at puno ng inggit. At ito, pagpaslang. Kita natin yung mga bata, sabi ko kanina, ang babata pa pero pumaslang na sila. Pag-aaway, pandaraya, katusuhan, mahilig sa chismis. Mga marites. No? Pero hindi naman ibig sabihin sa pangalan, ano lang. So, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos. At kung itutuloy niyo po, ay talagang nakakapangilabot ang mga taong hinayaan ng Diyos. So ano pa ang makikita natin dito? Isa pang nakakapangilabot, sabi dito sa talatang
18, balik tayo sa Josue. Itinaboy ng Panginoon sa harapan natin ang lahat ng mga bayan. So ang tinutukoy ang mga Amoreyo. Ang mga Amoreyo ay hindi kumikilala sa Diyos. Ibig sabihin, sa mga ayaw kumilala sa Diyos o sa mga ayaw sa Diyos, itataboy sila. Nakakapangilabot na babala ito. Anong mangyayari pagharap sa Panginoong Hesukristo? Mateo 7:23. Hindi ko kayo kilala, kailanman lumayo kayo sa akin. Babala ito habang narito pa tayo sa mundong ito. Dapat sampalatayanan si Hesukristo. Kilalanin ng Diyos. Talatang 11, ipinapaunawa ni Josue ang katangian ng Diyos dito. Sabi, sapagkat siya ay isang banal na Diyos. Ayaw ng Diyos ang kasalanan. Mapagmahal ang Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Sabi rito, siya ay Diyos na mapanibughuin. No? Talatang 19, binanggit yan. Ayaw niya na may kaagaw sa pagmamahal sa Kanya. Ano-ano ba ang umaagaw sa pagmamahal natin sa Diyos? Alam ko marami tayong iba't ibang God. Aminin natin, malakas umagaw sa pagmamahal natin sa Diyos itong God na ito. Lalo na sa oras. Anong God ito? Saan ba nabibilang ang cellphone? Di ba gadget? Hindi naman lahat siguro, pero madalas nakakalimutan manalangin, nakakalimutan magbasa ng Biblia, pero hindi kinakalimutan ang gadget. Parang hindi kumpleto ang araw kung wala ang gadget. Tinatabi pa sa mahigaan, kung saan mapunta. Bagamat malaking tulong po ang gadget na hawak po natin, gamitin sa tama. No? Huwag maging priority sa buhay natin. Kundi ayaw ng Diyos na may kaagaw siya. No? Ipinapaunawa rin ni Josue na ang Diyos ay makatarungan at nagpaparusa rin. Pansinin, talatang 19, hindi niya ipatatawad ang inyong pagsuway ni ang inyong mga kasalanan. Mapagmahal ang Diyos, pero nagpaparusa rin. Ito pa ang matinding babalang nakakapangilabot. Basahin, talatang 20. Sabi rito, kapag tinalikuran o inayawan ninyo siya at naglingkod kayo sa ibang Diyos ng ibang bansa, kapupuutan niya kayo at parurusahan. Hindi niya panghihinayangan, lipulin kayo. Ito po'y sinabi sa ibang salin ng Biblia. Babalang nakakapangilabot kapag tinalikuran ang Diyos. Sa mga wala pang kaugnayan o wala pang personal na relasyon kay Hesukristo bilang tagapagligtas, narinig mo itong pangangaral na ito ngayon, habang bukas pa ang pintuan ng biyaya, sampalatayanan si Hesukristo. Ngayon na ang panahong kanais-nais. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Hindi bukas, hindi sa susunod, hindi sa makalawa. Yan po ay sinabi, 2 Korinto, Kabanata 6, talatang 2. Upang hindi sapitin ang nakakapangilabot na babala na ito. Talatang 21, sabi, sumagot uli ang taong bayan, hindi
kundi kami ay maglilingkod sa Panginoon. Sa ibang salin sabi, hindi po mangyayari yan. Kay Yahweh kami maglilingkod. At sinabi ni Josue sa bayan, talatang 22, saksi kayo. Dito'y nagbibigay ng hamon sa kanila si Josue, sabi, kung gayon, ay alisin ninyo ang ibang mga Diyos na nasa gitna ninyo at ilapit ninyo ang inyong puso sa Panginoon na Diyos ng Israel. Talatang 23. Talatang 24 sabi, sinabi uli ng bayan kay Josue, ang Panginoon nating Diyos ay aming paglilingkuran at ang kanyang tinig ay aming susundin. Nakipagtipan si Josue sa bayan. Talatang 25 hanggang 28. Naglagay si Josue ng isang malaking bato na sa tabi ng tabernakulo upang ipaalala sa mga Israelita ang kanilang binibitawang pangako. Tandaan, si Jesucristo ang saksi natin. Siyang batong panulok. Ano-ano ang mga kailangan na isama sa pagtugon para sa mga binitawang pangako ng mga Israelita? Kasi madaling magbitaw ng pangako, madaling mapako. Nagbigay ng paliwanag si Josue sa talatang 14. Sabi rito, ngayon nga'y matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa katapatan at sa katotohanan. Alisin ninyo ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog at sa Ehipto at inyong paglingkuran ang Panginoon. May 4 na kailangan isama sa pagtugon na pangako nila. Kinuha dito sa talatang 4, hindi po sa akin po ito. Dito po sa talatang 4 natin kukunin. Una, dapat tayong matakot sa Panginoong Diyos. Ito ay takot na hindi nanginginig, na takot na parang nakakita ng malaking bagay o malaking buhaya o malaking ahas, no? Hindi ganon natakot. Kundi isang pagpapakita ng paggalang sa harapan ng banal na Diyos. At sabi na talatang 19, binanggit yan, isang banal na Diyos. Sinabi ng Hebreo, Kabanata 12, talatang 28 hanggang 29, sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod, may paggalang at pagkatakot, sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. Church, mga kapatid, may binitawan ba tayong pangako? Nangako ba tayo sa Panginoong Diyos? Bago tayo pumasok na maging miyembro ng CRC, may binitawang ba tayong pangako sa Diyos? Tayo ang makakasagot. Matakot sa Panginoong Diyos. Itinulad ang Diyos sa apoy na tumutupok. May sinabi sa awit 111, talatang 10, sabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Karunungan. Kaya marami tayong nalaman, no? Binigyan tayo ng Diyos ng pagkatakot, kaya mayroon tayong karunungan. Kaya nalaman natin na may Diyos na laging nakasubaybay sa atin. Nalaman natin na ang Diyos ang siyang nag-iingat sa atin. Nalaman natin na ang Diyos ang siyang nagpoprotekta sa atin. Nalaman natin na hindi tayo makapagtatago sa paningin niya. Nakikita niya kung mayroong kasalanan o wala. Hindi tayo makapagtatago. Kahit pa malaking church ang kinabibilangan natin, no? Hindi tayo makapagtatago.
Hindi tayo makapagtatago kahit daanin man sa prayer na paluhod-luhod upang makita ng mga tao. Anong tawag sa kanila? Mateo 6:5. Mateo Kabanata 6, talatang 5 hanggang 6. Yung mga mahilig makita ng tao na nananalangin. No, kayo na po ang bumasa po niyan at maliwanag naman po yan. No? Hindi tayo makapagtatago kahit magaling ka pang preacher o mangangaral. Marami ng preacher ang nawindang. Kilala pa halos sa buong mundo ang iba. Pero hindi nakapagtago. Hindi tayo makapagtatago kahit mayroon pa tayong posisyon sa gobyerno. Ano man yung posisyon mo sa gobyerno, hindi tayo makapagtatago sa paningin ng Diyos. Ikalawa sa apat na kailangan isama sa pagtugon sa binitawang pangako. Talatang 14, paglingkuran ninyo siya sa katapatan o katotohanan. Ibig sabihin, ang paglilingkod sa Diyos ay walang paimbabaw. Totohanan. Seryoso ang paglilingkod sa Diyos. Ikatlo sa apat na kailangan isama sa pagtugon sa binitawang pangako, lubos na katapatan. Talatang 14, alisin ninyo ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog at sa Ehipto at inyong paglingkuran ang Panginoon. Ibig sabihin ng lubos na katapatan, ang Diyos ay siya lamang sa buhay natin. Kaya sinabi, ang lahat ng mga Diyos ay dapat alisin sa ating buhay. Iyan ang lubos na katapatan. May aalisin. May ihihiwalay sa ating buhay. Oo, masakit. Pero sa tulong ng Panginoon, kakayanin sa mga bagay na ito. Kapag sinabing lubos na katapatan, wala kang ibang itinatago. Mateo, Kabanata 6, talatang 24, sabi, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa at magiging tapat siya sa isa. At hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Ang usapin, hindi naman masama yung kayamanan. Ang masama, yung pag-ibig sa salapi, pag-ibig sa kayamanan. Yung bang tipong papatay ka dahil sa kayamanan? Yung bang tipong papatay ka dahil sa posisyon? Yun po ang ipinapakita. No? At sinabi yan sa unang Timoteo 6:10. Pang-apat na kailangan isama sa pagtugon sa binitawang pangako, pagsunod sa salita o utos ng Diyos. Talatang 24 sabi, at ang kanyang tinig ay aming susundin. Sa ibang salin ang pagkakasabi, at susundin namin ang kanyang mga utos. Church, mga kapatid, kaya tayo narito dahil sa pagsunod natin sa salita ng Diyos. Hebreo 10:25 na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, pagsunod yan sa salita ng Diyos. Ang tanong, hanggang kailan ang pagsunod natin sa Diyos at sa Kanyang salita? Maaaring sabihin po ninyo, anong klaseng tanong yan? Malalaman natin. Ito ba'y hanggang napagpapala pa tayo? Hanggang kailan ang pagsunod natin sa salita o utos ng Diyos at sa Diyos mismo sa pamamagitan ni Jesucristo? Ang sagot,
nasa talatang 20. Hindi na natin sinama sa basa kanina dahil napakahaba. So ang sagot, habang may buhay. Pansinin talatang 20, pagkatapos ng mga bagay na ito, si Josue na anak ni Nun, na lingkod ng Panginoon, ay namatay sa gulang na 110 taon, 110 taon. Kinamatayan na ni Josue ang pagsunod sa Diyos. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang pagsunod sa Diyos at sa kanyang salita uutos patuloy hanggat may buhay. Sa pagtatapos, kung kilala na natin ang Diyos, ang buhay pananampalataya, buhay pagpapatuloy. Ang tanong, saan tayo magpapatuloy? Una, magpatuloy na higit pang makilala si Jesucristo. Pilipos 3:8 sinabi yan. Ikalawa, magpatuloy na maglingkod at sumunod kay Jesucristo. Ikatlo, magpatuloy na maging tapat at nagmamahal sa Panginoong Jesucristo. Pang-apat, magpatuloy ang pagkatakot sa Diyos. Kapag ang apat na ito na nabanggit ay hindi na ipagpatuloy, ang binitawang pangako mapapako. At ito ang hindi napanatiling na ipangpatuloy ng mga Israelita na binitawang pangako nila. Pangako nila, anong sabi? Talatang 16, hindi namin magagawang talikuran si Yahweh, ang Panginoong Diyos. Talatang 21, hindi po mangyayari yan, kay Yahweh kami maglilingkod. Parang sinabing, wala kaming balak na talikuran ang Panginoong Diyos. Ang mga binitawang pangako ng mga tao na ang Panginoon lang ang paglilingkuran ay tinupad naman. Ngunit, habang nabubuhay lang si Josue at ang mga matatanda. Hindi nagtagal. Pagkatapos mamatay si Josue at ang mga matatanda, tinatalikuran na ng mga tao ang Panginoon at nagsimulang maglingkod na sa mga Diyosan. Tingnan natin dito po sa tatawid lang tayo. Dito sa aklat ng Hukom. Nandyan kayo sa aklat ng Hukom, talatang kabanata 2. Talata 2, anong sabi? Sa talatang 7, naglingkod ang bayan sa Panginoon sa lahat ng mga araw ni Josue at sa lahat ng mga araw ng matatandang huling namatay kay Josue na nakakita ng mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa Israel. So makita natin nung namatay na sila. So, anong sabi? Dito sa talatang 12 tayo. Isama na natin yung 11. Ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal. Talatang 12, ano nangyari? Kanilang tinalikuran ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto. No? Talatang 13, ano siya? Kanilang tinalikuran ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal at Asarte.
So makita natin na dahil ang Diyos ay mahabagin, no? Naglagay pa rin siya ng hukom, no? Naglagay pa rin siya dahil ang Diyos ay mahabagin. Ang ibig sabihin tong inilagay na hukom, sila yung parang mga nagpoprotekta, mga parang sundalo ang ano nila. Tingnan po natin, talatang 16, sabi, kaya't ang Panginoon ay naglagay ng mga hukom na nagligtas sa kanila sa kapangyarihan ng mga nanluloob sa kanila. Nakita natin. At anong nangyari? Eto, sabi rito, at pagkamatay ng hukom, eto na, sumigi sila uli. Talatang 19, anong sabi? Ngunit pagkamatay ng hukom, sila'y tumalikod at kumilos na may masama pa kaysa kanilang mga ninuno. Sila'y sumunod sa ibang mga Diyos, pinaglingkuran at niyuyukuran ang mga ito. Hindi nila inihinto ang alinman sa kanilang mga gawa ni ang kanilang mga pagmamatigas. May sinabi si Apostol Pablo, ang mga bagay na ito'y naganap bilang halimbawa o babala para sa atin, upang huwag tayong magnasa o maghangad ng mga bagay na masama na gaya nila. Unang Korinto 10, talatang 6. Church, mga kapatid, kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya'y mabuwal. Unang Korinto 10, talatang 12. Kaya magpatuloy na makilala pa si Jesucristo. Magpatuloy na maglingkod at sumunod kay Jesucristo. Magpatuloy na maging matapat na nagmamahal kay Jesucristo. Magpatuloy na may pagkatakot sa Diyos. Sa Diyos ang papuri, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa inihayag mo sa amin. Nakita namin, Panginoon, ang kasaysayan ng unang mga mananampalataya. Ang patuloy naming dalangin, O Diyos, sa patuloy po naming paglalakbay sa mundong ito na aming ginagalawan, kami po, O Diyos, ay patuloy po ninyong pangunahan at patnubayan. Nanawa ang mga salita mo lagi, Panginoon, ang maging prioridad o tungtungan namin sa paglalakbay sa buhay na ito, O Diyos. Kaya't patuloy po, Panginoon, na ang mga itinuro mo, Panginoon, sa umagang ito, ay hindi lamang po namin ito narinig dito at pagkatapos ay amin na pong makakalimutan. O Diyos, maraming salamat. Muli, ito po ang samo namit dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Amen.